to the Philippines. President Ferdinand Marcos Jr. has ordered his military to be ready to defend the country alone for up to a month in the event of a war. The presidential directive was made public by the Army Chief General Romeo Brawner Jr. He said the president... Mga kababayan, news that matters. Sa ating pong pag-uusapan dito sa video na to na kung saan nakita nyo na iba yung nag-a-announce po dito. Na kung saan ay televise sa ibang bansa sa pagpapahayag ni General Brawner na in 30 days na kaya daw natin na depensahan ng ating bansa kapag hindi pa dumarating yung ating mga kaalyado, mga kababayan. Iyan po ang fighting spirit ng ating administrasyong BBM, mga kababayan, na kayang-kaya daw natin in 30 days hanggat wala pa yung tulong ng ating allies na katulad ng United States, mga kababayan. Ito po, bago tayo tumulak sa video na yan, isang share, like at subscribe lang. Okay na ho tayo dyan. Eto mga kababayan, panoorin na natin. The president wants the forces to fight and preserve for 20 to 30 days before foreign reinforcements could arrive under the US Mutual Defense Treaty. This comes amid a string of maritime run-ins between Filipino and Chinese vessels in the West Philippine Sea, part of the South China Sea within Philippine waters. In practical terms, the latest directive means the Philippines must be able to defend itself on land, at sea and in the air for roughly a month before US forces can join the fight. Brawner made the remark at the opening of the Philippines' annual joint military exercise yesterday. The exercise will run till November the 14th. It brings together the Army, Navy, Air Force, Coast Guard and even the Filipino National Police. The Army Chief said the country's allies expect the Filipino forces to fight a potential war by themselves, at least during the opening days. The order applies to about 160,000 active troops. As part of the annual military drills, these troops are training to rely first on domestic assets and coordination, and not on immediate foreign intervention. The order of our President, Ferdinand Marcos Jr., is that we should be able to fight and preserve our forces for at least 20 to 30 days. As I have always said, we are already at war. I want us to have that mindset. We are not at war with bullets and bombs, but with disinformation, with coercion, and with encroachment into our territories, into our exclusive economic zone. Hindi ho natin kailangan makipag-away dito sa mga bansang China na kung saan napakalakas po ng bansang China, mga kababayan. No? Hindi ho natin kaya ang 30 days. Siguro mga 15 minutes lang tapos na yung laban. Kaya itong mga sinasabi nila na itong si General Brawner na 30 days lang na kailangan natin lumaban bago dumating ang US forces ay hindi ho mangyayari yan, mga kababayan. Baka pagdating na ng Amerikano tapos na ang laban. Suko na tayo sa China. Ganyan po itong gobyerno natin, mga kababayan, na kung saan hindi ho marunong makipagdiplomasya dito sa mga iba't ibang bansa. Na kung saan hindi katulad ho ni Tatay Digong nung kapanahunan niya ay hindi naman dumarating at hindi natin nararamdaman yung mga pambubuli na yan, mga kababayan. The Philippines has been a US treaty ally since 1951 under a mutual defense treaty. That treaty obliges both countries to aid each other in case of an armed attack. Time and again, US officials have said the pact covers attacks on Philippine forces or assets in the South China Sea. Our storied alliance has never been stronger or more essential than it is today. And together we remain committed to the Mutual Defense Treaty. And this pact extends to armed attacks on our armed forces, air public vessels, including our Coast Guards, anywhere in the Pacific, including the South China Sea. The Mutual Defense Treaty, the United States is our only treaty partner, and the Mutual Defense Treaty continues to be the cornerstone of that relationship, especially when it comes to defense and security cooperation. Amid persistent tensions in the region, Manila is signaling it will not depend on others in the opening. Gera o kaguluhan man dito sa ating lugar. Our ally and our partners are expecting us to fight the war ourselves during the first part of the conflict. Tayo muna ang makikipaggera. Kaya napaka-importante yung ating unilateral defense plan at itong ginagawa natin exercise na ito. Nakita nyo na, mga kababayan, yung kalokohan na itong si General Brownie.
Ano ka, hilo? 30 days na magkagera dito. Kayo na lang maiwan dito. Kayo nila BBM, kayo nila Tambaloslos, kayo nila Saldico. Bahala kayo makipag-away dyan sa China. Basta kami, ayaw namin ng away. Gusto namin yung may diplomasya dito sa bansa namin. Nakatulad nung nagawa ni Tatay Digong. No. Continue sa comment page 2. No. Sa comment ni General Browner. General Brownie. Tignan nyo po ba yan? Ano ang nilalaman ng utak ng general na to? Pilipinas dapat matutong lumaban sa gera mag-isa. Sa korupsyon, hindi ba po pwedeng Pilipinas dapat lumaban sa korupsyon? Sama-sama tayo at kami ang didepensa sa inyo bilang inyong sandatahan. Yan, tama po yan. Hindi ba bossing? po pwede yung ganun? Mr. Browner? Confirm ito, Pilipinas dapat matutong lumaban sa gera mag-isa. Tanginang niyang buhay. Saan ka ba nag-graduate? Saan bang PMA ka nag-graduate? Hutang ina. Yung anong sasabihin ng mga upper ano sasabihin ng mga upper class eh? Tanginang yan, may pa-ranger effect ka pa. Ayan, General Brownie, narinig mo itong si Kuya Eds na kung saan na tinatawanan ka lang dito sa sinabi mo na kailangan ba talaga nating tumagal ng 30 days? Ano ka ba? Kung sa laban corruption, pwede ba kami na lang ang lumaban sa inyo? Lalaban kami sa corruption, yung panaggagawa ninyo, yung mga amo mo, yung pangungurap, wag yung pagyayabang dito sa bansang China na hindi naman tayo uubra dyan. Nako, ipapahamak nyo lang ang bansa natin. Kayo na lang makipagyera sa China. Sige, paalisin nyo na kami lahat dito. Huwag nyo kaming idamay sa mga kalokohan nyo. Dami ng problema dito sa bansa eh. Yan pa yung kalokohan ng inuuna ninyo. Nako. Ano ninyo pakakainin yung mga pamilya nilang naririto sa Pilipinas na nakaasa sa kanila? Paano ninyo pag-aaralin yung mga makinig munting kayo, bata Brownie, na mga anak o kamag-anak nila? Paano yung pang-araw-araw nilang gagastusin? Sagot mo ba, General Romeo Browner Jr.? Kaya naghahanda ka patay sa ka ngayon. 20 to 30 days nagdigmaan dahil on the 30th day ay tutulungan ka na ng banyagang puwersa? Paano kung hindi dumating yun? At bago pa man dumating yung kanyang pinaghahandaang gera, hindi nga gumamit ng armas ang bansang China eh. Ipagbawal lang ang empleyo. Ngayon, ang ibig ko nating sabihin dito, instead of playing with fire, instead of preparing for a destructive war, hindi ba dapat ang inaatupag ng sandatahang lakas ng Pilipinas, tumulong naman muna doon sa nasalanta ng lindol? Tama. Tumulong muna kayo dyan sa nasalanta sa lindol. Nako, kung anong iniisip nyo. Gera-gera. Yung recovery and reconstruction and rehabilitation, hindi po natigil doon mga kababayan eh. Tumulong naman muna sa recovery, rehabilitation, and reconstruction nung mga nasalanta nitong katatapos sa bagyo't baha. Ang pinaghahandaan po, gera eh. Ng 20 to 30 days ang itatagal. Hindi nga po kinakailangan magpaputok ng China ng kahit anong armas. Away ekonomiya lang po, lumpo tayo. Yun po yung pagdating sa workforce ng Pilipino na naroroon sa Hong Kong, sa Macau at mainland China, sa Beijing, sa Guangzhou, sa Shanghai, sa Xiamen. Imbis po pinaghahandaan natin yung destructive war, matagal na po natin ito ina-advocate, yung war on corruption, yung war on criminality, yung war on drugs. Kanya mo ba, hindi ba, nung bago nyo isipin kasi yung gera, isipin nyo muna yung taong bayan. Yung mga nasalanta ng baha, yung mga drugs, tigil nyo na yan. Huliin nyo yung mga yan, yung mga magnanakaw, hindi yung mga iniisip nyo, yung mga gera-gera na yan. Wala tayong mapupuntahan dyan. Matagal na natin kinakalampag ang gobyerno. At ito rin, na hindi na maawat,
Sumirit na po itong anomalya sa flood control funds at mga ghost or substandard flood control programs. Nananawagan tayo, i-recall nyo kung may mga units pa kayong nag-issue, both the AFP and the PNP, kung may mga personnel pa kayo na nagbabantay diyan sa mga nagnanakaw sa taong bayan. Senador, mangbabatas, district engineer, opisyal ng executive department, pull out nyo. Hindi para pagsanayin sa 20 o 30 araw ng digmaang pinaghahandaan ni Browner, kundi po recovery, rehabilitation, and rebuilding ng mga lugar na nasa lanta po ng lindol at bagyo. Hindi lang po yung AFP, pati yung PNP. Kaya lang, yun nga yung konteksto natin. Sinusundan natin itong delikadong naging pahayag ni AFP Chief of Staff, reckless, very reckless remark, very reckless Browner. Makinig ka, Browner. Put many Filipinos, overseas Filipino workers, and their family back home dito sa Pilipinas in harm's way. In fact, may malinaw pong provision dyan. Pinagbabawal yung mga ganyang kataga Yung inciting to war or giving motives for reprisal under Article 118 of the Revised Penal Code. Ano pong sinasabi doon? Yung nagbibigay ka ng gawain o pahayag na makakaapekto sa relasyon ng ating bansa sa isang another foreign state at maaaring magdulot ng kapahamakan, umasaktan ang ating mga kababayan. Ito po paano kung nagkaroon ng act of reprisal o paghiganti o kursunadahin man lang, wag naman, yung ating mga kababayan sa Hong Kong, Macau at China dahil sa napakatapang na pahayag na naghahanda ang ating sandatahang lakas para sa isang digmaan. Sa loob ng 20 to 30 days, maghahanda sila para dumating yung inaasahan nilang resback. Hindi ba't delikado ang mga pahayag na yan? Yung pinaghahandaan na around 10,000 PNP officers and men, women and men, para daw po doon sa gagawing 3 araw na payapang pagtitipon-tipon ng Iglesia ni Cristo. Magpapakalat ba daw po ng 10,000 na miyembro ng PNP? Napakarami po nun. Ang kailangan po ng tulong na sa Cebu. Doon po kayo magpadala ng tao. Doon po kinakailangan ng personnel for recovery, rehabilitation, and reconstruction. Ang kinakailangan po natin ay hindi destructive war. Ang kinakailangan natin, war on corruption, numero 1, war on corruption. Yes, tama po yan. War on drugs, war on criminality. Yan at siyempre, yung war on incompetent people in government. Yan ang talagang dapat pagtuunan ninyo. Pag yan pong mga nabanggit ko, na bilang ng ating overseas Filipino workers ay na-lay off o nagkaroon ng ban ng Filipino workers sa Hong Kong, China, Macau, at yung mainland China, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Xiamen, pagka nagkaroon ng ban dyan, tatanggapin ba yung ating mga Filipino workers, papapasukin ba sila sa Estados Unidos? Tanungin po niyo yan sa inyong mga sarili. Kaya dito, again, linilinaw natin yung mga mahalagang usaping panlipunan, linalagyan natin sa tamang konteksto at sinisikap natin na maiangat ang mga mahalagang usaping panlipunan, yung mga maiangat natin, yung pampublikong diskurso upang lahat tayo ay magkaroon ng bahagi sa paghulma ng tamang direksyon ng ating bansa. Hindi naman sila basta-basta tatanggapin. Sa bansang Estados Unidos, bakit? Di ba nag-crackdown nga ang immigration ng Estados Unidos? Ang dami na pong dineport, hindi lang Pilipino, hindi lang po mga Pinoy, to be fair to the US government. Wala ko tayong magagawa, polisiya ng gobyerno nila yun, hindi naman nating gobyerno yun. Subalit ang sinasabi ko, pag ito'y na-displace
at dislocated ang pamilya, mahahanapan nyo ba sila ng katumbas na trabaho, na may katumbas na sahod dito sa Pilipinas? O patatakamin nyo lang sila at papipilain sa ilalim ng init ng araw o lakas ng ulan sa kakarampot na ayiks, kakarampot na akap, kakarampot na ayuda, at ipamumukha pa ninyo sa kanila na sila'y kaawa-awa, papipilain ng napakatagal, tatanggap na magkano? 5,000, 7,000, 8,000, ilan ang pinakakain nila? Pinaaral, nagbabayad ng bahay, ng kondominium, ng sasakyan. Hindi po luho yun. Those are legitimate aspiration of every Filipino family. Kanya nga po sila lumayo yung ating mga mahal na overseas Filipino workers Kaya nga sila nagpakalayo-layo, walang oportunidad dito. Tapos magpapayag ng ganyan na he is essentially playing with fire, literally and figuratively. Sana wag sumiklab. Pagdating naman po sa usaping ekonomiya, in 2024, ang produkto pong inimport ng Pilipinas mula China ay 34.4 billion US dollars. Ito po yung halaga, niya, 34.5 billion US dollars ang worth of goods that the Philippines imported from China. Ito yung inangkat ng Pilipinas galing China papasok sa atin. Ipag-utos lang ng gobyerno ng China sa kanyang mga manufacturer, sa kanyang mga negosyante, bawal na kayong magparating ng kahit anong produkto mula China hanggang Pilipinas. Saan natin kukunin? At paano natin papalitan yung mawawalang 34.5 billion US dollars worth of imported goods? Ano magiging epekto nun? Magkakaroon po ng supply chain disruption. Kung ikay merong halimbawang factory, mapapatirang ka ng materyales. Kung ikay may malaking bakery, industrial size, maraming mga sahog sa iyong produkto ang mawawala, mapapatirang ka ng production. Pag napatirang ka ng production, kukonti ang supply. Pag kumonti po yung supply, makakadagdag po ito doon sa tinatawag na inflationary pressure. Ano po yung inflationary pressure? Yung pagtaas, mabilis na pagtaas ng consumer goods, yung presyo ng consumer goods at ng consumer products. At pagkaganyan po ang nangyari, dahil nga po wala ng production, hindi mo na kailangan yung mga manggagawa mo. Magkakaroon po ng laying off of workers. Maraming trabahante ang mawawalan ng trabaho dito sa Pilipinas. This again on the premise na hindi kinakailangan magpaputok ng kahit na anong armas ng China upang lumpuhin ang ating naghihingalong ekonomiya. Pag tayo ay sumuong dyan sa pinaghahandaang gera ng pinuno, hindi ko pwedeng sabihin ng sandatahang lakas Baka naghahanda lang nito yung pinuno, yung Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Gera laban kanino? I'm just making my wild guess na ang kanyang pinatutukuyan ay ang bansang China. Ito po yung magiging epekto sa ating ekonomiya pag tayo ay napiko ng China at sabihin niya, ganyan ba gusto nyo? Wala nang produkto mula China ang papasok sa Pilipinas. And mind you, 45% of our fertilizer supply ay nanggagaling po ng China. Nalalaman po natin ito nung sumiklab yung digmaan sa pagitan ng Russia at saka Ukraine. Alam po ito ng mga magsasaka, yung nasa industriya po ng agrikultura, yung mga supplier ng fertilizer, higit pong tumaas ang presyo ng fertilizer. Bakit? Nagkaroon po ng supply chain disruption Dahil yung urea, yung component po ng fertilizer, may mga nanggagaling po ng Ukraine. At since sumiklab po yung digmaan,
nagkaroon po ng disruption sa ating supply chain. Nagmahal yung presyo po ng fertilizer. Ito po, hindi lang magmamahal. Magkakaroon ng shortage at baka dumoble, trumiple presyo. Why? 45% of our fertilizer supply are coming from China. Isang magandang mensahe na ang nagaling dito kay Atty. Vic Rodriguez, mga kababayan, ang ating napakinggan. Napakaganda pong mensahe. Kaya Bongbong Marcos, wag ho tayong makipagyera dito dahil wala talaga tayong mapupuntang maganda dyan. Ang maganda, gawin mo na lang, ayusin mo na lang tong mga gusot na ginawa ninyo, ng mga kabalbalan ninyo, kayong mga kawatan, mga buhaya. Hanggang dito na lang tayo mga kababayan. Maraming salamat po. News That Matters. And God bless.